Okay, magandang araw muli sa inyo mga kausapang religion. Ito nga pala si Ben Molino ng Yemilip at kasalukuyan nandito ngayon sa Canada. So, medyo matagal-tagal bago nasundan yung ating video. Kaya humingi akong pamanhin, dahil sa masyadong busy dito sa Canada, puro trabaho lang. Hindi tayo makapagsulat, hindi tayo makapagbasa at makapag-video dito sa ating YouTube channel. Alright. So, itong topic na di-discuss ko ay hindi naman siya medyo late kasi naging trending din to sa atin sa Pinas. Yung tungkol sa divorce, hindi na siya yata na pag-uusapan, pero parang alam ko nasa upper house na yung bill na ito. So, magbibigay lang ako ng ilang mga kaisipan tungkol dito sa divorce na ito, kasi maraming mga community na divided tungkol sa divorce. Merong mga agree at meron namang mga disagree. Pero syempre sisikapin natin na maging objective tayo doon sa topic na ito, about the divorce. Alam nyo, sa biblical times, yung divorce ay hindi siya judgment, decided by some court of law, Ito ay isang independent action ng lalaki o ng husband against sa kanyang asawa o sa kanyang wife, So yung lalaki ay meron siyang absolute right to decide o to divorce his wife. At yan ay practice ng lahat ng mga Hudyo in biblical times, And sa buong mundo, in every nation, inaalaw ng mga residents na i-divorce under some conditions, except doon sa bansa natin sa Pilipinas, and na meron ding exemption sa Mindanao because most of them are Muslims, may divorce sa kanila. Pero sa Pilipinas ay hindi pinapractice yan, wala tayong ganyang law. And at the same time, yung Vatican City, So, itong dalawang bansa na ito ay hindi inaalaw yung divorce, but meron tayong certain na, specific pala na law regarding dun sa marriage. Yun nga yung tinatawag na annulment and separation o legal separation. Alright. So, sa Muslim world, meron ding pagkakaiba-iba from country to country, concerning sa divorce. So, merong mga Muslim scholars na merong slightly different or differing interpretations of divorce in Islam. So, meron silang tinatawag na no fault divorce na ina-allowed sa isang society. At usually ang gumagawa nito yung husband, consent. Ang tawag ata dyan ay talak, And then yung babae naman dito pwedeng magpa-divorce din, pwedeng mag-divorce. Ang tawag doon ay cool, If the wife wants to divorce, cool ay kailangan siyang pumunta sa court, At magbibigay siya ng mga some points of evidence na magiging reason para i-approve yung kanyang case to divorce his husband, Pero pag ang dinidivorce ay ang nagpa-file ng divorce ay babae at ang i-divorce ay yung lalaki bibigyan siya ng certain time na i-fix yung problema. Pero pag siya ay nag-fail, ay yung divorce ay igagrant ng court of law. So, meron ganung klase doon sa mga Muslim world, And sabi ko nga, sa Pilipinas, wala tayong divorce. Pero merong tinatawag na alternate. Kumbaga, option na
parang gano'n na rin. Parang divorce na rin, ano? Yun nga lang, ito ay magastos, saka mahaba yung proseso. Yun yung annulment and legal separation, no? At alam nyo na hanggang sa ngayon ay siyempre suntok sa buwan yan yung pagsasabatas ng mga nag-a-advocate ng divorce bill sa ating bansa. At mga nakaraang mga buwan ay yun ngang House Committee doon sa on Population and Family Relations ay in-endorse yan sa plenary para i-approve yung itong absolute divorce na ito na magiging alternative mode for the dissolution of marriage in the Philippines. And unanimously ay na-approve yan yung itong bill na ito sa lower house, at alam ko ay ito ay pag-uusapan na sa upper house, ano. Yan yung in the light of this, kasi magkakaiba yung ating mga pananaw. Maring kayo hindi kayo agree doon sa itong pinag-uusapan about divorce, ano. Pero personally, ako kasi ay ito ay kumbaga sa akin ay wala akong problema kung mayroong batas tungkol sa divorce, because may mga pagkakataon na kinakailangan na magkaroon ng ganitong klase ng batas for the security, no, at sa ikaayos din ng both parties, na hindi na rin naman nagkakaroon ng maayos na pagsasama sa ilalim ng pag-aasawa o mag-asawa. So dito, ano ba yung dapat na nagiging pananaw ng isang Christian tungkol sa usapin ng divorce? Ano, tayo as a follower of Jesus, ano nga ba ang dapat maging pananaw natin? Ganyan din kung ano yung pananaw, sabihin natin yung mga tinatawag na hindi pa Christian, kasi sa kanila parang madali yan pag-usapan, ano, itong tungkol sa divorce na to. Pero as a Christian ay ano nga ba yung magiging pananaw natin? So merong mga points sa Bible na merong tinatawag ng mga biblical grounds, ano, for divorce, at merong mga specific person na nagbigay ng kanilang mga ng opinion patungkol dito. Okay, doon sa gospel, ano, sa Matthew 19:9, binanggit doon na ang speaker dito si Jesus ay binibigyan niya ng permiso yung divorce for infidelity, and sexual immorality. Ang sabi doon sa ay sino mang lalaking magpalayas o humiwalay sa kanyang asawa, maliban kung ang asawa niya ay nangangalunya at mag-asawa ng iba, nagkakasala siya ng pangangalunya. So dito sinasabi na hindi pinapayuhan o hindi ina-approve yung magpalayas, yung mga lalaki ay magpalayas at humiwalay sa kanyang asawa. So hindi niya yun ina-advise, ano, bagkus ito ay kanyang sinasaway, dahil hindi yun dapat mangyari, ano. Hindi dapat yun, ganun yung dapat yung practice. Pero maliban, sabi, except na ang kanyang asawa ay nangangalunya, infidelity and sexual immorality, ay sinasangayunan, kumbaga pinapayagan, permitted yung divorce na ito. And tayo mga Pinoy, ina-acknowledge natin yung divorce ay
traditionally ay kumbaga ay talaga namang makakasira doon sa traditional view of family sa context natin, sa context natin as Pilipino. Kasi siyempre very tight yung ating tradition regarding sa family, Pero sa kabila nito, alam nyo, lumalaki yung bilang ng mga broken families pa rin sa ating bansa. At maraming mga mag-asawa yung naghihiwalay at humahantong sa pagkakaroon din ng kanilang mga sarili-sariling pamilya. So, bagamat meron tayong tinatawag na annulment, so yung impact ng law na ito ay same on the existing one na gustong ipapasa ng Kamara. Paghihiwalay, separation, Yun nga lang, marami ang hindi magawang maianal yung kanilang mga marriage sapagkat siyempre malaki yung kinakailangang gastusin at mahabang panahon yung gugugulin sa ganitong mga proseso. Pero sa kabila nito, alam nyo, gaya ng una kong binigay na biblical grounds, that Jesus specifically permitted the divorce for infidelity and sexual immorality, hindi naman tinotolerate ni Jesus yung tinatawag na infidelity and sexual immorality inside of marriage. So, sexual immorality is permitted as a grounds for divorce, like physical abuse, verbal abuse, mental abuse, are tantamount to sexual immorality, At ito ay hindi tinotolerate ng ating Panginoon inside of marriage. Kung kaya't meron siyang ginamit na word na maliban na ang kanyang asawa ay nangangalunya, so pinapayagan itong tinatawag na divorce in biblical times, Pangalawa, yung opinion naman ni Pablo, doon sa 1 Corinthians 7:15. Na merong opinion si Pablo na ina-allow niya yung divorce for abandonment. So, bagamat ito ay opinion ni Pablo sa mga Corinthian believers, so nagsasuggest ito, yung divorce ay ina-allowed or permitted because ang kanyang audience ay mga Gentiles, At ito naman talaga ay practice sa kanila. Pero alam nyo ba na si Paul na isang Pariseo ay nag-practice din ng divorce sa kanilang context sa Judaism, Dahil hindi ka magiging member ng Sanhedrin kung ikaw ay walang asawa. So, ang mga Pariseo, yung mga Saduceo, even yung mga scribes ay may mga asawa, Yung mga priests, may mga asawa yan. And according sa mga scholars, itong si Paul ay dinivorce yung kanyang asawa, pero nanatili siyang unmarried. Nanatili siyang unmarried, hindi na siya nag-asawa ulit. Kaya merong binabanggit doon sa kanyang letter sa 1 Corinthians 7:7 na nais ko sanang ang bawat isa maging katulad ko. Ngunit may kanya-kanyang kaloob mula sa Diyos ang mga ito at hindi pare-pareho. So, merong opinion, meron siyang opinion sa mga Corinthian believers na maging katulad niya. Pero he acknowledged that everyone is diverse from each other. Dahil kung siya ay kaya niyang mag-stay na unmarried despite of siya ay nag-practice ng divorce, hindi lahat ng tao after na mag-file ng divorce ay kayang manatiling unmarried. Yung iba ay siyempre maghahanap ulit ng panibagong partner o asawa dahil siyempre yun yung kanyang gusto, Yun ang kanyang gusto. Pero malinaw na ina-allowed ni Paul yung divorce in terms of sa kabila ng sa usapin ng abandonment, ng abandonment. Ngayon, sa Old Testament, siyempre malinaw din naman na mayroong divorce diyan kasi sa Law of Moses ay inaalod ng divorce for abuse naman. May tinatawag na for abuse. Kaya, ang practice sa Judaism, talagang meron silang ganyang divorce, Kaya lang, ito naman ay na-abuse, siyempre kasi very patriarchal yung law na ito,
At yung law na ito ay para sa lalaki lamang dahil yung lalaki lang ang pwedeng mag-file ng divorce. Hindi ko alam kung until now ay mga lalaki pa rin ang pwede lang mag-file ng divorce. Pero sa kanila, sa Old Testament, especially in the Law of Moses, ay mga lalaki lang ang sinasabihan nito. Sila lang yung merong absolute right, no? Kaya doon sa Exodus 21:11, ang sabi diyan, kung mag-asawa ng iba ang lalaki, ang babae ay patuloy na bibigyan ng kanyang pagkain, damit, at patuloy na sisipingan ng kanyang asawang lalaki. So, meron diwa pa nga ng polygamy, Pwede kasing dalawa asawa, tatlo, o higit pa. So, kapag hindi tinupad ng lalaki yung tatlong bagay na ito, dapat palayain ng babae at hindi na kailangan tubusin. So, kaya nga sa aklat ng Exodus, if a man took a second wife, it was against God's command to reduce the first wife's food, clothing, and marital rights, yung love, So, hindi siya allowed na i-demote to slave status yung kanyang unang asawa. Dapat i-retain yung kanyang pagiging unang asawa, yung pagiging asawa. At pag yan ay hindi siya willing na gawin yung mga bagay na ito, yung lalaki ay dapat niyang palayain yung kanyang unang asawa at wag ituring na bilang slave, bilang isang slave. So dito ay nire-required ni Moses sa Law of Moses yung divorce in case where a man reduced his wife to a slave or tried to sell her. Kasi may pagkakataon na after na i-divorce ng lalaki yung kanyang asawa, ang ginagawa dito ginagawang slave or either ay ibebenta. Pero hindi yun pinapahintulutan in the Law of Moses, Kung ganun lang gagawin mo, mabuti pa ang gawin mo ay palayain mo yung asawang babae. So yan naman ay hindi na masyadong pinag-uusapan sa context ng mga Hudyo dahil talagang pinapractice naman nila yan until now, So yan ay kumbaga ay allowed sa Law of Moses yung usapin ng divorce sa Old Testament. Nagkakaroon lang naman ng debate sa usapin ng divorce sa New Testament kasi nga dahil merong mga may mga gray areas, kumbaga, quote and quote, tungkol sa divorce, kung ito ba ay talagang pinapayagan o ina-allowed o permitted sa mga Christians. But syempre before naman na-establish yung Christianity and even na-establish na yung Christianity at lumawak doon sa mga Gentile region, ay pinapractice din naman talaga na itong divorce na ito. Kaya nga lang yung ating nakasanayan o kinalakihan na constitution sa Pilipinas ay wala tayong ganung batas. Pero ang pagkakaalam ko, before dumating ang Kristyanismo sa Pilipinas, alam ko may ganun din tayong practice, especially sa mga tribes sa northern part ng Pilipinas ay may ganung mga practice na pwedeng i-divorce yung kanilang mga asawa. Okay. So, bagamat hindi bahagi ng matrimony, ng kasal, yung pang-aabuso sa mga babae, o sa pag-asawa o vice versa, yung ganitong pangyayari, sandaling humantong ito sa ganitong kalagayan. So, inaalis yung sino man na gumagawa nito ng karapatan na manatili sa buhay mag-asawa. Kaya yung mga abusive marriages today, yung mga kababaihan, wala silang power at wala silang boses patungkol sa mga bagay na ito. Ang maaari lang nilang gawin ay sumunod because of culture na meron tayo na para silang mga slave, At gaya nga ng sinabi ko, in my opinion, it is degrading, un-Christian and unbiblical to stay in abusive marriages. Kaya for me, kung merong mga ganitong mga pangyayari, degrade, at ito ay un-Christian, unbiblical, wala silang, kumbaga, hindi dapat sila nanatili diyon sa mga abusive marriages. So,
sila ay entitled na bigyan ng mga ganitong pagkakataon, grant, na makawala sa mga ganitong klase ng abusive marriages. So yung infidelity, yung abandonment and abuse ay malinaw na dapat na tanggapin bilang grounds for divorce, whether you agree or disagree. Because ito yung mga realities in our today's context, sa konteksto natin. Nangyayari naman talaga to. And no one deserves yung ganitong klase ng treatment inside the marriage. And if you believe that divorce is not part of the plan and design of God, I do believe that those treatments are also not designed by God for us. Kaya yung divorce ay magiging venue siya for those sa mga taong gustong makawala sa mga abusive marriages. Pero siyempre, magiging maingat tayo doon sa magte-take advantage ng kanyang sariling desire para gamitin tong divorce para siya ay makapag-asawa ulit ng iba or makawala doon sa kanyang unang asawa. Pero for those who have been abused, for those who have been abandoned and experienced infidelity, ito ay masasabi nating liberating and empowering, Hindi lang naman karamihan ay kababaihan, even yung mga kalalakihan. Ito ay magiging mapagpalaya at empowering sa kanila. So if you don't agree, don't take a divorce, Huwag kang magpa-divorce. And those who need it because of those reasons, masasabi ko, you are entitled doon sa divorce na ito. At hindi tayo lahat pare-pareho ng karanasan, ng pananaw at pangangailangan. Subalit huwag nating hadlangan yung mga individual na kinakailangan ng ganitong kalagayan sa kanilang buhay. So, yun, yung kunti kong maibibigay patungkol sa usapin ng divorce. I hope na sa bagay na ito ay hindi ko naman inaasahan na sasangayon kayo doon sa aking sinabi. Pero doon sa mga nangangailangan nito, ang masasabi ko ay you're entitled if ever na magkaroon na o may pasa yung divorce na ito na makalaya kayo sa anumang uri ng abusive marriages sa inyong mga buhay. Okay? So hanggang sa muli, magkita-kita ulit tayo dito sa ating YouTube channel sa Usapang Religion at magandang araw muli at hanggang sa muli. Bye-bye.